It's August 28 at nandito tayo ngayon sa Baik North EDSA para i-test drive yung bago nilang B40 Trailmaster. Pero bago yan, bibigyan ko kayo ng quick tour ng kanilang showroom. Titingin tayo ng mga ibang sasakyan nila na nandun bago natin kalikutin yung napakagandang Trailmaster. Let's go inside. Hi Miss Casey. Hello sir. Good afternoon po. Good afternoon sir. Sir Matt. Yeah, last time kasama natin si Sir Matt sa Overland Kings nung nag-display yung bike doon. So before tayo pumunta sa main course, dito muna tayo sa mga appetizer. Mag-start tayo doon sa kanilang mga crossovers. Then tsaka natin i-reveal yung mga sasakyan nila katulad nitong B80 Wagon at itong B40 Trailmaster. Ito tayo sa X55 which is at price range magkano yung ganito SRP boss? Originally nasa 1.2 to 1.3 range tayo pero ngayon nasa about 1 million na lang. So naka-markdown. Yeah, markdown tayo. You have here the yellow, the red. Ito nga bound for release na dito. So may dalawa tong variant, right? Correct. May sport and yung basic package niya. Yeah, the Verb Sport and the Verb lang. You can easily identify kasi ito two-tone. Okay. And then mostly the difference is smaller wheel size and then yung mga power features na mas naging manual dun sa lower part. Yung lights na nakikita nyo sa harap agad, the DRLs are the one above. So ito ang DRL niya. Yes, yung nasa bumper yan. Ito ang headlamps. So yung front fascia niya mukha talaga siyang EV. And if you notice, when we unlock it, doon nagpa-pop out yung ating door handles. So, Nice. similar with more expensive brands, no? Yung Mga luxury cars. Oh, katulad ng GTR, ganyan. Yeah. Wow. So very nice interior, very futuristic ah. May mga ambient lights, naka-bucket seats na siya. Power seats din siya. Ventilated din ba ang upuan nito, boss? Yes. Ventilated and seats. ventilated. Sa likod hindi. Hindi na. So this one just for the first two rows. Pero maganda for bike vehicles. All second rows are flat, may rear AC at may individual lighting. When you say flat, Wala ka ng center tunnel na usually kung ikaw nasa gitna, medyo ngalay ka eh. Diba? oo, yung dito. So meron tayo ditong AC vents sa likod. May charger tayo dito. Ano to? Type C or Type A, boss? Tingnan natin. So Type A. May Type A charger. You got panoramic roof. And very nice leather interior. So tingnan natin yung kanyang center console. Yeah, this one. Yung malapit sa... Parang spaceship. Ito. Okay. Ganda ng gear shift niya. Oh. Naka-dual clutch ka rito. So, 7-speed dual clutch transmission. This one is 1.5 liter. Yeah, Diba? 1.5 turbo. Napaka-pogi ng interior. So, boss, ito yung 0 to 107.8 seconds. Right? Yeah. Tapos, ang presyo mo lang, 1,048,000. Ang ganda ng kulay niya. Very nice yung interior niya. So, imagine sa 1,048,000, may panoramic roof ka, may bucket seats ka, may napakagandang interior. Kapat to, boss, lahat na. Disc brakes. Yes, disc brakes na front and rear. Siyempre, mabilis siya. Kailangan, meron din tong stopping power. So, after this, boss, anong next natin? We can go ahead over to B30 Dune. Yeah, Okay, dun tayo sa B30 Dune. Bakit yan ang crowd's favorite, boss? In terms of hybrid in the market, wala siyang kalaban na boxy, 4x4, and then hybrid na lang option. At this time, may mga nagiging customers na nasi-shift namin. Ito din ba yung dinrive namin last OK Camp Out? Isa din to. Correct. So, Bagong kulay, no? matte platinum gray, ito yung may additional lang on our end. 20,000 additional. Pero that doesn't stop the customers from getting this color. Mas pinapa-PPF nila. Can we go inside? Yeah. Matte platinum finish. Iba na rin, boss, pati interior. Yes. Hindi na katulad ng last time. Correct. So actually for the B30, you have two interior options. So the gray and the green and then the black and the white. So this one yung may mint green. Yeah, this is the gray and the green. Power seats again. Nice. Leather steering wheel. Ang laki ng infotainment. Ilang inch yan, boss? 14? 14, sakto no? 14. 14.6. Lagi ko na sinasabi kasi laki ng laptop screen. Panoramic roof. Ventilated seats? No. Ventilated pa din. Parang default niya na yun, no? May AC vent sa likod, tapos may charger din dito. Cup holder. Kung napanood mo, boss, yung last OK Camp Out na vlog ko nung sumakay kami dito, yun din yung puna namin sa kanya. Very spacious nung talagang cabin niya. Pag nasa display, usually nga, unang tanong is 7-seater ba to? From the outside. So this one is 5-seater also? 5-seater. 5-seater na all-wheel drive.
Yes, all-wheel drive. You can still have the 4x2 option. And this one, worth noting, no, Harman Kardon is a partner. Meron kaming variant na the stock speakers will be changed to Harman Kardon. Front, rear, tweeters, sa likod. Meron So yung buong sound system niya, Harman Kardon? Yes. Dito, may floor subwoofer ka rin na Field 700 ng Harman Kardon. Power tailgate. So ito yung medyo nakakalibang kay B30 na one thing for bike is Table. yeah, the table, and actually this doubles as a tonneau cover. Kung gusto mo siyang ikabit na second level, which ginawa ko over the weekend, ilalock and place mo lang yung center ng table, and then you can slide this through sa taas. Tapos, imbis na parang flimsy material, pwede mo pa Sturdy, i-lock yung no? buckles. Yes. Actually, up to 15 kilos. So nilagay ko dito yung mga folding chairs nung pumunta kami ng Antipolo sa taas. Tapos Safe. meron ka pa sa ilalim. So you can convert this into table. Yes. Meron ding legs dito sa ilalim. Yun ang hinahanap ko eh. So ito yung paa niya oh. Yes, which you get to screw over dito sa ilalim. Galing. Yan, EWD, early warning device. Nandito ang battery niya, okay? Yes. So that's 300 volts. Yung S-Volt Energy. Nasa top 10 din na supplier yun sa China. So this one is an HEV. Yes. Okay, so 1.5 liter engine. Yes, 1.5 turbo na. Turbo. Ito yung merong napaka-laking second row. Correct. Actually, yun yung complement ng mga sumakay. Yung tatlong sumakay last time sila Kuya Raul. So actually, ang dami namin nakukuhang from the market na siguro mga premium or higher. Then nasisilaw na rin dito sa B30 doon. So yung profile ng mga nakikita naman customer, mga doktor, mga businessmen. Actually, marami na to sa karsada ngayon. Okay, ang next naman natin, boss, is the sa, Ragnar? Yeah, the B40 Ragnar naman tayo. Okay, let's go. So this one is the B40 Ragnar, which we use also last OK Camp Out. This is the face of bike siguro, no? When you think camping, when you think overlanding. So comes in all-terrain tires na, naka-bulge yung fender mo, may stepboard ka, tapos naka-expose lahat ng bolts mo. So, Yung pinto niya ba, boss? Removable? actually, yes. Removable ang roof sa harap, sa likod. Ito naka-allen lang. You can even fold over the windshield. Ito yung Wow. hindi pa ginagawa. Pero as you can see, may hinge. Oo. At sasaluhin niya rito, no? With the... I see, may stopper. Kaya pala may rubber stopper dyan. Let's go inside. Pogi. Ito, chideng na chideng. No? Yes. Chideng na chideng talaga. Aircon vents nito talagang Benz. Steering wheel talagang chideng oh. Yeah. So if you even look at the roof, yan, yung sa harap, by hand, kaya mong i-twist lang yung mga nuts niyan. Mariremove mo na yung front. Sobrang jeep niya dyan sa part na yan. Tapos ventilated seats. Heated seats ang B40. Yeah. So Tapos sa power ventilation wala. Power seat siya. Yes. Sa likod, hindi na. Hindi na. Okay. So as default nga, may AC vent ulit and then may console box sila dito. Yun, may saksakan ng 220. Ito talaga rugged. Yeah. So for bike lang din, no. All the vehicles have independent suspension front and rear maliban sa B40. Ito naka-live axle sa likod. Pero the advantage, ito naman din yung may front and rear lock. Nakakalibang lang dito, medyo old school din yung pang-lock niya ng pinto. Literal na Stopper. na stopper na goma na fit naman dito sa ano natin. Hindi, kasi pag rugged talaga minsan mas gusto mo manual lahat eh. Yes. Less electronics eh. Tapos totoo yung ano yan na hooks na yan, harap and likod. Napaka-poging interior. Ang makina nga pala nito, 2 liter na turbo diesel. Aucan yung brand, so lightweight na diesel. And also, ang maganda dito, may front and rear lockers. So Correct. sa mga 4x4 aficionado, sa mga 4x4 enthusiasts, perfect ng sasakyan na to. Magkano naman ang presyo nito, boss? This one now is actually may special price this month, nasa 2 million na lang ito. 2 million? Sagan. Pwedeng 199, sagot na namin yung piso. Grabe, 2 million meron ka ng 4x4. Actually, ang experience ko dito last OK Camp Out, ang ginawa namin dito nila Gino, nilubog namin siya sa buhangin. Talaga? Nung nilubog namin yung gulong sa buhangin, hindi kami nag-require ng recovery rig. Tinry namin siyang i-self-recovery. Which,
hindi kami nagulat kasi as expected, napanood na namin sa YouTube before. Talagang kaya niya mag self-recovery sa sand. Yun lang, talagang kailangan mo lang ng magandang footwork and experience kasi hindi naman lahat. Alam mo, pag inupakan mo sa buhangin to, lulubog talaga to kahit anong 4x4. So ang next natin boss, si B60. The Beaumont. Coming from the hybrid, kung nakita nyo na yung naunang hybrid, lumaki na yung gulong natin, so 20 inches na. 20 inches. And this one also comes in as all-terrain, Maxxis naman. So this one is your first plug-in hybrid ni bike. So if you look to the left and the right, yung isa is gas, the other side is a charging port. Memory seat, so. Yes, and maganda rin pala kay bike, no? Ganda ng mapapansin nyo, interior. every time we open it, umaatras yung upuan. Meron siyang parang intelligent welcome kung tawagin. Okay. So maliban kay B40. Then ito, 6 screens na. Naka-heads up 6. display ito kasi. Pag na-on natin, may heads up display siya. Kaya pala may pocket dito. Yes. So ganun din, 12.8, 12.8. Correct. 10 inch. Tapos yung rear view niya is also camera fed. Panoramic roof. Ang ganda ng interior, no? This one, meron namang alternative na brown interior. Halos beige yung kulay. Mas dito ako. Mas gusto ko to. Mas masculine. Auto-retract din yung kanyang stepboard. Yes. Mapa first row or second row buksan mo, either side, bubuka. Oh. Which you can turn off. No, naisip ko lang when you go over landing, baka gusto mo i-off, lalo na kung binuksan mo sa river crossing. So mas maganda yung locking mechanism sa likod ni B60. Ito yung may twisting para di ba alam kung masasagot na. You can twist to lock yung pinaka-gilid. Ito mas marami ng 220 volt outlets. Ang kinagandahan lang din for mga plug-in natin, may tinatawag silang concept na vehicle to load. Vehicle to load, yeah. Kaya kumbaga, imbis na magdala ka nung generator or power source, Ito na. kotse mo na. So yan, may dalawa siyang 220 volt na pwede mong kargahan sa likod. I think sa camping kasi sa China, medyo iba sa Pinas. Yes. Sa kanila minsan, Self-sustaining. Yes, self-sustaining sila doon. This one, ano to? 7-seater? 7-seater. 7-seater SUV. Pwede mo naman sabihin full size to. So may mga charging ports din siya dito. Ganda. Yun. Ito ang pampamilya na off-roader. Actually, may massage function, heating, cooling. Ito yun din yung naka-Harman card doon. Infinity by Harman, yan. So Infinity by Harman, 12 speakers plus 1 ampli. Tapos itong mukhang cover na to, mga noise cancelling mics. Ayan, ang sarap na naupo ko. Para nasa lazy boy sa sinihan. Kano yung ganito, boss? So this one comes at 3.4 na to. Pero yun nga, coding exempt na rin to kasi plug-in siya. Tapos gasolina at the same time. Ito yung 1500 na gasolina. Yes, 1.5 turbo. So after this, lipat na tayo doon sa B80, sa Yes, G-Wagon. B80. So guys, if ever you're wondering bakit mukha siyang G-Wagon, kasi mukha talaga siyang G-Wagon, it's because bike and Mercedes-Benz are strategic partners. So inspired to talaga sa G-Wagon nila. Pagkano yung ganito, boss? This one ngayon nasa 4 million na lang flat. 4 million flat. Imagine meron ka ng G-Wagon for 4 million. Ito yung kulay green nung auto salon, di ba? Correct. Naka ano yan, special edition. Wow. That makes it look like the Brabus. So interior niya talagang G-Wagon. Pero ang ganda, ang ganda ng seats. Ang ganda ng kulay. Dito tayo sa second row. Okay. Si second row, Power seats din ang second row. correct. And when you go to either sides, no, yan yung hina-highlight na kumbaga chauffeur driven. Ventilated and seats. Ventilated sa In harap. front. Yeah. Okay. This one 5-seater lang, no? 5-seater lang din. Oh. Para complete G-Wagon experience, tingnan nyo yung likod. 3.0 dual turbo, 5-seater. Tapos may power outlets. So as you can see, nakasakay tayo. Wow! Para talagang G-Wagon eh. Oh. Nakasakay tayo sa G-Wagon ngayon. Yan o, tingnan nyo yung pinto. Diba? Parang G-Wagon. Ito yung pagsara ng pinto. Gawin mga boss, yung door tab nya. Diba? Parang G-Wagon talaga. So ito naman boss, this one is a 3-liter engine na V6, V6 na bi-turbo. Correct. Na full option din ang 4x4. Yes, may 4x4. Actually, dinala rin namin to sa Tanay. No, tinawid na rin namin, nag-river crossing na kami gamit to. So, masaya din to i-drive. Kung nandito ka sa loob at hindi mo titignan yung logo ng bike, talagang feeling mo nakasakay ka sa G-Wagon. So, since may baby kaming bago, di ba? Yung upuan nito puro Isofix na rin. So, Correct. pwede nyong i-mount dito yung mga car seat ng babies nyo. Yan, meron kang sunroof. Spacious yung kanyang
second row. This one is a 5-seater. Tama, boss? 5-seater. So, after this, doon na tayo sa main course, the B40 Pro sa Trailmaster. So, for the main course, dito na tayo sa B40 Pro Trailmaster na ito, boss, kasama na yung snorkel niya. The snorkel comes as an accessory. So, pinakita lang natin na may ganung option. Pwede kang option. Bike Off-Road Vehicle Series. So, right off frameless. Frameless door window. Actually, pag din-ride natin to, pag nagre-reverse ka, nagte-trail din yung side mirrors mo. Yumuyuko, yung side mirror mo, yumuyuko na siya para makita yung kalsada. Side mirrors? Yes. So 12.8, napakalaking infotainment. Spoiled talaga yung passenger. Correct. Ano siya pag tignan mo, halos lahat ng bike, spoiled talaga yung passengers. Yes. So parang lahat na medyo nakakapagod nga yung train to, kompleto yung features Kasi tignan mo, lahat sila naka-power seats. Yeah. Wala pa tayong pinakitang walang power seats. And lahat may panoramic or sunroof. Second row, vented din to, boss. Second row. Second row, ventilated and heated din. Tapos doon Type A and Type C na ang ating port. Yan, Type A and Type C, AC vents, 5-seater, split tailgate. Yon. So, alam ko na yung sasabihin nyo, para siyang Jeep. Yes, para siyang Jeep. So, here we have power outlets. May 220 tayo dito and may cigarette lighter tayo dito. Ngayon, naiintindihan ko ba't mo sinasabing favorite mo to Napakaganda So this one, boss, nasa magkano naman ang price range na to? Ito ngayon nasa 2.4. Ayan, di ba? Pag binuksan natin, umaabante na yung upuan mo. Yan yung sinasabi nating seat intelligent welcome. May memory seats na siya, so pwede ka mag-preset dito. Actually, meron tayong, hindi ko alam kung matatry natin later on. Meron tong nap mode na tinatawag sa kanila, no? Okay. Itong zone out mode. Literal, kung mahaba na biyahe mo, pipindutin mo yung zone out mode. Tapos magpapakita siya ng white, magpaparinig siya ng white noise. Parang ihihiling ka niya. Oo. Magpapatay yung mga ilaw, tapos set mo, 5 minutes, 10 minutes, magta-timer yan, matutulog ka. Wow. Ang dami lang naiisip na hindi ko alam na may ganong feature. Napakaganda ng interior. So ayan, hindi na kayo mag-aagawan sa infotainment. Yes. Magugulat ka na lang pag pinalitan niya yung music. Lahat to pwede mo palitan sa screen. Paborito ko yung, for example, yung remaining fuel mo, kung anong drive mode ka. Kompleto na, lahat mo makikita mo dito sa screen. Screen din to So ito yung start and stop button niya. Pwede mo pakita compass, lahat. Tapos yung rear view niya is already a camera. High definition malinaw in fairness Kung hindi ka sanay, pwede mo pa rin siya i-off at magiging normal siya na mirror, kumbaga. Oh! So may option pa rin. Ang galing. So dito muna tayo sa off-road information. Dito ako medyo wow. So andyan yung inyong tire pressure. Yes. Kita rin yung differential lock nyo, kung anong differential gear nyo rin, kung 2H right now. May temp pa Correct. Temperature ng gulong. Kasi of course relative sa pressure, di ba, kung gaano kainin. Galing environmental information, water depth detection. So ang water wading nito, boss, ilan? Yeah, so ito nasa 800 mm. So about 30 inches from stock tires. Again, pag nag-akyat ka na, iba na yun. Medyo masyadong madali na yung kotse, alam mo yung nangyayari sa kanya. Pwede ba start to? Sige. Para mamatay lang siya. Yeah. Tapos patayin na lang natin ulit. Kasi yung emission. Wow, ganda na opening ceremony. Parang movie compass din pala to. Yes, pwedeng kahit anong magustuhan mo dun sa selection, pwede mong i-modify dito. Okay. So tignan nyo naman yung gear selector niya, yung center console niya dito, yung ventilation ng seats niya. Grabe. Front lockers, rear lockers, differentials. So pwede siyang all-time 4-wheel drive, 4 high, 4 low, and pwede siyang 4x2. So meron din siyang quick turn, crawl control niya to. And then the auto stop, and then the parking sensor. Then boss, gusto ko makita dito yung niya, yung 11 kinds of terrain modes. Yeah, sure. So pag nandito tayo, tapos piniit na natin tong central. So ATE is all terrain system niya. Makikita natin lahat yan, no? So intelligent off-road,
Lahat Wow. ng hayop, papakita niya. Ice and snow, no? Pero we can also skip through that. Magpapakita lahat. Deep snow, off-road, yan. So lahat ng terrain na possible na pwede mo ma-encounter, yes. may mode siya. Yes. Grabe. Yes. So 360. Yan. Meron din pala itong automatic parking nung hindi ko na nabanggit. Automatic parking, meron din siya. Then, ito yung may 180. Yeah, so when we go to the settings, pwede kang mag-set ng vehicle transparent o fully transparent yan. Para nakikita mo yung ilalim. So pag During nag-drive off-road. tayo mamaya, correct, magiging transparent na yung kotse and then it will show you a view of ilalim ng kotse. Nice. Tapos si Passenger Princess nagmo-music lang dyan sa gilid. Pwede na siya mag-access din. Limited yung mga choices niya rito, pero meron siya magagamit na mga features. So more on more on multimedia. Yes. Sa And music. also, pag nag-drive na, may kita naman niya yung mga driving information real time. Anong speed? Yan. Ayan, co-pilot navigation. Yes. So may kita mo yung driving information. Yan, speed, RPM, yan, lahat may kita. Then very spacious yung kanyang second row. Ito na lang. Panoramic sunroof. So pag one touch, tuloy-tuloy. Yan. Diba? Tignan mo pa yung vanity Halos- mirror nito, medyo magiging Wow. Parang iPad Meron din dito. Nice. Aba. Ibang klase Malamang yung asawa ko habang nanonood ngayon, nakangiti na naman yan. yung mga built-in na camera nito, mga mas bago, they also double as a dashcam na. Hindi mo na kailangan bumili. Yep. Kasi nakita ko may card mo na SD card lang. dito. May Correct. slot ng SD card dito. So yun pala. So hindi ka nabibili ng dashcam. Nakasave ka na ng dashcam Tapos pag napunta ka na nga sa air conditioning natin, dun mo na makikita na all 4 seats meron ng heating and ventilation. Just in case, kasi medyo electronic na lahat, kung malobat, pwede ka mag-manual key sa loob and then dito mo na ilalagay kapag lobat para direct na yung sensor. Ang push start mo pa rin yung kotse mo. Okay. Then wireless charging. Wireless charging din yung ating dito. Yan. Meron tayong wireless charging. Cup holders. Tapos tingnan natin to. Wow. Actually, practically speaking, lahat ng kailangan mo, kung naghahanap ka ng 4x4, at the same time, luxury, comfort, price-wise, magkano? 2 million? 2,400,000 na lang, 2.4. 2.4 million, diba? Sa akin, nasa listahan to. Kung halimbawa bibili ako ng SUV, nasa listahan to. Saka yun, yung V60, gusto ko rin yun, Kasi yun naman, ang maganda doon, plug-in hybrid. Yes. So, kung ayaw mong mag-spend masyado ng pera sa fuel, you go for the Beaumont. Magkano yung ganun, boss? Ito na, nasa 3.4 na siya ngayon. Ang nakikita namin dito, kasi wala ka rin namang kalaban na full-size SUV ngayon na Yes. EV or may plug-in option. So, para kang naka Land Cruiser, yung size mo, naka Land Cruiser ka, pero hybrid. Yeah. Sumusunod na siya sa B30. Nakapila sila bago pa dumating yung shipment namin ng kotse. So inaantay na namin yung next batch kasi may hindi pa kami na-serve from the second na. So pangatlo na to na shipment namin ng B60E. Ganda. So after this, ang gagawin na natin, yung pinangako sa akin ni Sir Matt, kailangan namin ma-test drive to. Yeah. So around the city lang naman, pero we get the feel, at least meron tayong initial experience nung ride nung sasakyan. Correct. So hindi naman ako magtataka kung talagang maganda yung ride kasi yung presentation pa lang ng kotse, hindi naman magiging ganito yung specs nito, yung aesthetic nito, hindi naman magsasayang to ng ganito kung halimbawa hindi maganda yung ride and yung power output nito. So doon na tayo. Test drive. Start na natin. Pogi. May dalawang iPad ka dyan, Ang ganda ng cluster gauge,
Tapos electronic yung adjustment ng kanyang manibela. The height, telescopic din siya. Pwede mo siyang ilayo, ilapit. Like that. Galing. Ganda ng ambient light niya. Nag-iiba-iba, no? Yes. So may mga pwede kang setting na pwedeng naka-base sa sound, naka-base sa speed, para may mga smart settings siya. Automatically pag nag-reverse ka, lalabas yung camera feed, no? Dito na nakikita mo yung mga sensor. Oo nga, no? Ito. Okay ah. Pero maganda. Oo. Laso. Hindi ako yun ah. Ngayon itong dahil sa EDSA, yung rear cross traveling yung tawag nila na braking. So malayo pa lang, no? Oo. So for the sensitivity kasi niya medyo mataas. Oh! Off natin. Oo, sobrang lakas. Screen, no? Pati yung mga tao na detect niya yung mga kotse. Oo nga, no? Alam niya may kotse dito, kaliwat kanan na yan, no? Okay. So ito Tiptronic din, pwede ka mag plus minus manual pag kinanan mo. Okay. So yung steering wheel nito, boss, tama ba? Napapalitan din yung setting? Yeah, so pwede rin natin i-adjust yung sensitivity. Usually sport mode yung mas stiff kasi hindi ka naman pwede mag-abrupt na lipat. Yeah. So medyo mas marami ka nang pwedeng adjustment sa gagawin. So dito lahat yung under driving naman. Tahimik siya for a diesel ah. Yes, yun yung isa sa na-notice namin coming from the Ragnar than this one. Parang mas maganda yung tuning. Tahimik. Saka suspension wise, wala pa tayong 1 kilometro. Maganda yung suspension niya. Hindi siya sobrang lambot, pero firm. Ano yun eh, saktong-sakto. Hindi siya yung parang umaalon. Lalo na dito sa EDSA, testing natin to kasi talagang iba-iba ang surface ng daanan dito, pati speed. Ito naman double wishbone sa harap. Sa likod mo is 5-link solid bar. So live axle pero multi-link. Kaya una kala namin multi-link na independent eh. Pero may ano pala, may ang axle. ganda eh oh. Iba yung siguro ang sarap nito siguro pag halimbawa ang mga high speed cornering. Mga tipong mga 80 lumiligo ka. Ang sarap siguro nito. Ang ganda ng ride. Tahimik talaga. Di mo akalaing diesel, no? Yep. Saka gusto ko yung ano niya, yung malaking windshield niya. Hindi obstructed ng pillar. Mag-speed up tayo. Responsive, no? Ang ganda ng throttle ah. Preno, ang ganda rin. Ayan, no? Preno, one of the things na pwede rin nating i-adjust actually. Wait, dito? Dito, pwede rin. Hindi nga. Sige so nga, we boss. can go sa driving settings. Tapos, ito, under braking. Naka-comfort pa tayo. Pag sport, talagang kapit na kapit. Kaya pala medyo, ano siya, malambot lang. Malalim na yung tapa ko kanina bago siya kumagat eh. So may mga while visuals. rolling, pwede, boss? Pwede yan. Okay. Try natin. Sige. Speed up tayo konti. Yan. Mas mabilis na yung response ng preno. Akit pa tayo or dito? Okay lang, kahit umakit pa tayo. Eh yung ano naman, boss? Steering mode. Yeah. Naka-light so steering, tayo naka-light. Try din natin ang sport. So maganda yan, comparing lang dun sa naunang B40. Hydraulic yun, ngayon electric power steering na. Nice. Oh, medyo naging stiff na nga yung ano niya. Steering. Ayun oh, nakikita mo ngayon may ano. Yung kotse na nandito, even yung size ng kotse oh. Yung truck. Yeah. Hindi pa rin mamatay yung stigma na China car. So, pero ano nakakatuwa ngayon kasi marami na rin talagang na-appreciate nila yung mga China brands, yung mga China manufactured na kotse. Kasi sa totoo lang, katulad ng ibang brands ngayon, talagang minsan ma-exceed nila yung expectation mo. Like this one, the bike, 'di ba? It exceeds your expectation pagdating sa mga Chinese manufacturer na sasakyan. Kasi before, siguro mga 10 years ago, boss, hindi pa ganun. Correct. Ngayon, talagang pwede mong i-head on to sa ibang international brand, sa international manufacturer ng kotse. Pwede mo na talagang i-head on. Tapos bibigyan ka ng magandang price point. Yung pera mo, yung value for money, iba na eh. Tapos given all the features. So,
marami mga practical ngayon na kaibigan ko rin na naka China brand na rin. Talagang iba na rin talaga yung ano ngayon. Actually, yung pang sarado din namin dyan, kumbaga, tama lahat ng sinabi mo in terms of gaano ka-advance yung mga Chinese vehicles. And then yung counterpart nun sa Pinas, ang laking distributor kasi ni UAE AGI. Yes. And since 2006 with Photon na brand, so mapagkakatiwalaan mo locally din, very stable na yung magiging after sales, parts, no, Yes. yung magiging support mo ng vehicle ownership. Actually, yun yung laging tanong and comment. Correct. Pag halimbawa nanonood kayo ng mga car reviews, specifically pag halimbawa ang tinakil nyo China manufactured vehicle, paano yung after sales, boss? Katulad nito, paano ba ang warranty nito? Yeah, so all bike vehicles 5 years or 150,000 kilometers. Whichever comes first. Correct. And then 3 years meron kang roadside assistance 24/7. So we are also a partner of AAP. Nice. So Yeah. ibig sabihin, pag halimbawang na stranded ka or nagkaroon ka ng problema sa sasakyan mo, ito-tow ka ng AAP. Correct. That's free of charge. Free of charge. So, Okay. depende lang. May mga select locations lang na pinpoint si AAP. Yung tipong sobrang remote, yun yung nagdadagdag na lang sila ng incremental lang naman. Pero sa mga major roads natin, of course, kaya nila i-cater yun. Free Lalo of na charge. within Metro Manila. Yeah. Paano naman, boss, pagdating dun sa parts availability? Yeah, sa parts availability, we order directly from China, and then for peace of mind ng customer, usually naman, lalo na fast moving parts, meron na ring stock si warehouse. May standby. Yes. So ito po bang dealership dito sa North EDSA? This one is the flagship? Yeah, pwede na natin tawagin flagship and one of our first dealers sa North EDSA. Na napakaliwanag niyan dyan sa along EDSA. Kanina, kitang-kita kahit tanghali So, outside naman, boss, ng Luzon, meron na bang dealership ang bike? Yes, so as far as Cagayan de Oro, Zamboanga, Iloilo, no, Cebu, Davao, meron na tayong bike vehicles. And just in case meron tayong interested customers na wala dun sa mga binanggit kong area, dahil mother company si bike ni Photon, Photon are actually accredited to service din yung mga bike vehicles. Okay. So big help yun kasi pinakauna nga na brand ng UAE AGI si Photon sa Pilipinas. So meaning, kung bibili ka ng bike, hanggat may Photon na dealership sa paligid mo, safe ka. Kasi Correct. parang may service center ka. Yes, kasi centralized naman yung after sales namin. So that will be a big benefit kung saan ka man sa Pilipinas. Very nice. Wala ka na palang problema. So if ever you're watching this ngayon at interesado kayo sa bike, yan, mag-message kayo. Iiwan ko yung number ni Boss Matt, nandyan, pati ni Ma'am Casey. So kung may mga price inquiries kayo or other things na hindi namin natackle, pwede kayong mag-message sa kanila or sa page ng bike. And also, alam ko, boss, meron tong ano ngayon meron kayong mall tour ba? Yeah, nagmo-mall displays kami every now and then. Ngayon nasa Mall of Asia tayo naka-display, no. So, naka-display doon dalawang vehicle, the B60 na plug-in and then the B30. So kanina pinicture din natin yung B60. Actually, it's B40 or B60. Kung ako papipiliin, dun ako sa B60. Okay. Oo, kasi syempre ako boss, lagi pag lumakad ako kasama ko pamilya So as much as possible kailangan malaki kasi ang dami namin. So okay ako sa B60. Pero kung halimbawa naman na weekender ka, tapos family of 5 ka or less, this one perfect din to sa inyo. Turbo diesel na meron kang full options pagdating sa inyong 4x4. Yeah. 'Di ba? Tapos meron kang napakagandang interior. Lahat na ng kailangan mo sa kotse ngayon na napapansin mo din sa ibang brands, I can say nandito na Yes. 'Di ba, boss? Kulang na lang nga yung sinama ko kanina, massage chair. Saan yun? Sa B60? B60. Oh, So yun. sakto yung pag yun yung Sakto kailangan mo yun, may massage massage. chair.